2 minutes after 9. Hello there. Kumusta ko po? Yakoy Peripangan. Welcome po sa live presentation ng Talakayan ngayon. Live tayo sa radyo, RW 95.1 at syempre po sa Facebook. Papi? Happy Monday! At 13 na po ng Enero 2025. Bilis. Did you know, Papi? Second Monday Dalawang tonight. Lunes na tayo. Pakilala mo na. Albert B. Lacanlale, good morning. Magandang umaga sa iyo, Mr. Boy Santiago and Mr. Perry Pangan. Happy Monday to you. At lahat ng ating mga taga-subaybay sa radyo, sa Facebook Live, magandang araw po. Isang panibagong linggo ng trabaho at kasiyahan sa ating lahat. At syempre, narito ang palitan ng piso sa dolyar. Papi? 58.51. Yan, 0.37. 72.02 ang pound. Hong Kong dollar, 7.52. 40.65 ang Canadian dollar. Singapore dollar, 42.79. Australian dollar ni Paring Abel at Maring Lum Mendoza. 36.23. Bahrain dinar, 155.25. 15.59 ang Saudi Real. United Arab Emirates drum, 15.93. Ang euro ni Senyor Raul Cupacino, 60.27. Korean won, 0.0401. Mag-message na po kayo. Ito na yung mga connect numbers. Smartline 0919-264-4439. Landline 045-963-9595 Local 102. Maaari ring pakinggan ang programang ito sa www.rw951.fm. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Of course, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mga kaibigan mula dito sa Lubao, Pampanga. Si Ma'am Edith Bernal Rodriguez, si Miss Janet Pantig David, tsaka si Pamela Matias. Moment Matias, magandang araw din. At tsaka si na Sam, magandang araw. Tsaka si Marge dyan sa Municipal Health Office. Ay, si Saldi pala. Sir Saldi, ang Municipal Administrator. Ay, yung bossing doon. At si Mayora Esme G. Pineda. At saka yung vice mayor. Vice Mayor J. Montemayor. Oh, sa pangalan pa lang niya, magme-mayor na, no? Montek. Vice eh. Montek Mayor. Oh, yan, Muntik Mayor. Oh. Papi, bati. Barins Kunanan Hazel, pwede bang gamitin yung pera? Kasi meron daw nakita sa Facebook o ano man yan, na hindi na pwedeng gamitin yung lumang pera. Oh, Kasi gano'ng may kaluma? bago nang gawa. Dahil Gano'ng kaluma yan? Oo. Hindi, pwede pa yan. Kamukha lang na 1,000 po yan. Yun siguro tinutukoy niya, no? Oo, pwede Pero pa. meron na pong mga na-demonetize na pera. Ay, mga luman-luman. Hindi, when you say luma, papi, hindi naman sila gulagulanit na hindi mo na makita, makilala tao. Ibig sabihin, wala na sila sa sirkulasyon. Oo, yan. Hindi na sila tinatanggap. Oo, kung napansin niyo po no, yung mga nung lumabas yung perang plastic na 1,000, yung mga 1,000 na papel Pakita mo kasi yung iba nasa akin. Andyan naubos pa na. Andyan pa rin. Ikaw ba nakawalet ka, papi? Wala. Alam ko na. Yung sinasabi kasi ni Albert, naunang nilabas po yung 1,000, correct? Yung po yung may agila. Doon po nagsimula yung mga pagkutsa, bakit daw wala ng bayani, puro na lang daw mga hayop. Teka muna, mali ako doon. Sorry. Ba't hayop? Nakatingin ako kay Boy Santiago. Dapat diretso lang ang tingin ko. I sit down corrected, Boy Santiago. Ngayon, naglabasan yung mga bagong pera, papi. Ano mga denominasyon? Sige nga kung alam mo. 1,000. Teka. Matagal na yung 1,000. 500. Bagong serye. Okay. Sino nandun? 500. Anong nakalagay doon? Hindi pa ako nakakita ng Alam ko. bago eh. Alam ko. 100. O, minili mo yung tiga Bangko Sentral. Tsaka 50. Okay. Yun. Tapos, tinipid mo na naman. Bakit? Yung 100 pala. 500, 150 nga. Meron bang 20? Wala na. Wala na ang pera. Hindi nga, yung 20 kasi Coin coins. na siya ngayon, Baka naman meron ka dyan na Barya 20, na. 20 coin. Wala rin? Try mo yung 10 pesos. Try mo 10 pesos. Wala na sila. Tinunaw na yun eh. Hindi. Meron pa rin. Meron pa rin. Ginagawa nga daw ko eh. Ano nga yung binalita Sing-sing. ko na sa araw yun? Ang ginagawang sing-sing. Yung iba daw, Albert, ginagawang anting-anting. Oo, tinatanggal yung kasi dalawang klaseng bakal yun di ba? Okay, May, ano ba yung copper ba yung isa? Yes. Tapos yung isa is Okay. bakal So lang. doon sa tanong sa'yo, Papi, yung mga lumang pera po,
Alimbawa po yung tinatawag ni Tito Vic and Joey. Familiar kayo doon, di ba? Wala na yan. And then, nandun pa yan. Ginagamit pa yan. Okay pa yan. Kasabay po yan ng Agila. Pwede pa po yun. Kahit na po yung Ninoy at saka Cory, pwede pa rin po yun. Okay? Pero may bagong version na po. Sa Malas, wala pa po si Papi. Jorem, Papi, ha? Jorem Gatos, magandang umaga sa Vios Pogi driver ng Balibago, mga Grab driver. Salamat po. Yan, Deng Laos Paule, si Tom Sawyer, sila Herald Del Mundo, nagmural painting daw siya at nakikinig ngayon. Maganda yan, Papi. Alam mo ba ang mural painting? Normally sa mga bako dyan, kaya mga building o kaya mga walls. Magagaling at saka matyaga Correct. ang mga pintor dyan. Basta artist. No? January 13, 1895, Aldo ng Kabaitan, Vivencio Baron Cuyugan, yang mumunan diling Mielal Amayor ning Balen San Fernando, lalam na ning gobyernong Commonwealth. Ang mumunan diling Mayor Sosyalista Ketiking Pilipinas at pundador niya naman ning Socialist Party of the Philippines. Iti pong kapabaluan, menibatan niya Holy Angel University Center for Kapampangan Studies, pamanimunan ng Rabbi Pangan Tantingko. Enero 13 naman, 1995, natuklasan po ng mga otoridad ang planong pagpatay kay Pope John Paul II ng mga militanteng grupo sa pagbisita niya sa bansa. Una na nadiskubre ng Manila Police noong Enero 6 ang Operation Bohingka nang masunog ang Josefa Apartment sa Malate, Maynila, kung saan ginagawa ang bomba na gagamitin sa pagpatay sa Pope. Alam mo yung sabi doon, Boy Santiago? Ano? Providential. Oo. Pagka ikaw mahilig mag-isip ng masama, bad yun. No. May karma yun. Eto, naging santo pa. Correct? Oo. Ayon naman sa US Geological Survey, ang Japan ang nakakaranas ng pinakamaraming lindol kumpara sa mga bansa sa buong mundo. Halos magkakamantay naman ang dami ng geologic events o mga lindol sa China, Indonesia, Iran at Turkey. Ayon sa United Nations Tourism World Organization, ang top 3 countries na pinupuntahan ng mga turista ay ang France, Spain at United States. Tama yan. Pagdating naman sa patangkaran ng mga tao, wala na sigurong tatalo sa mga tao sa Bosnia at Herzegovina. Ito po yung mga bansang dating kasama dun sa Yugoslavia. Ngayon Bosnia at Herzegovina. Sila ang merong mga pinakamatatangkad na tao sa buong mundo. Pangalawang bansa na may matatangkad na mga tao ay ang Netherlands. Yung Amerika. Hindi kasama dito. Hindi naman kalakayan masyado yung mga Amerikano. Sa Asia. Pagka masyado matangkad, abnormal, no? China ang may pinakamarami na matangkad sa Asia. Oo. India, meron din. Okay. Pero parang pagka lumampas ng mga 7 feet, parang abnormal na ang dating. Iba na ang Tsaka parang mahina yung pang ibabang parte ng katawan nila, Papi. Masyadong Tuhod, mahaba yung na paa. Masyadong mahaba na, no? Ako nga ngayon, kinakabahan ako kay Kai Soto Oo, no? Mukhang wala, under medical leave na naman yung Oo, bata. hindi naman makakasama dun sa ano niyan. Sayang, Dun kasi sa po, February, alam nyo, no? Window, no? Ang laban po sa basketball, very physical, di ba, Papi? Moment. Sabi nga nila, pagka ayaw mo masaktan, maglaro ka na lang ng chess. Oo. Oo, yung mga taga St. Remy Subdivision, Bundagol, Mabalacat City, magandang umaga, TJ Agulto, Alvin Mariano, Ryan Sawal, Almatayag Panlaki, Rom Bernardo, magandang umaga sa iyo, Crystal Relo, si Marins Cunanan Hazel, si Joren Gatus, and Deng Laos Paule, at Tony Sinamban. Congratulations naman sa ilan sa ating mga personnel at mga officers dito sa Laos Group of Companies na mga nagawaran ng parangal during the 2024 Laos Group of Companies or LGC Annual Awards and New Year Celebration na naganap noong Sabado dito sa Laos Group Event Center. Dito sa atin sa RW 95.1 FM, 5 yung ating recipient ng mga awards. Ba, ang galing, Oo. Unang-una na sa listahan si Mr. Core Values for Customer Satisfaction. Si Alden DJ Kian Laksamana, siya yung recipient nun.
Core values for hard work and productivity, Miss Chiki S. Kakal. Talaga ha? Oo. Oy, magpakanton kayo. Oh. Meron pa. Core values for honesty and integrity, Miss Alice Dizon Lising. Ayaw, wala ka doon. Congratulations. Outstanding media officer natin, Miss Roan May Viray. Ayun sa. At outstanding media personnel, si Albion Burr, DJ Gio, and Senado. O, ano pa natira sa mga ibang tao? Oo. Atin na lahat. Oo. Congratulations. Sunstar meron din. Sunstar Sunstar Pampanga, si meron. Princess Clea Arcelias, outstanding media personnel. Ay, congratulations. Congratulations. Sa inyo. That calls for a celebration. CLTV meron din. Huwag mo nang pakialaman yun. Alam na nila gagawin doon. Masyadong, kaya minsan napapahamak ka eh. Puro kahanap ng problema. Ito, mabuti pa. Tumulong ka sa pagko-congratulate. Tanino? Ito, naging provincial director natin sa Pampanga. Matagal siyang umikot dito sa Pampanga. Ngayon, pero bago siya naging pinuno ng PRO3, Naging spokes siya. buong Philippine National Police, Albert. Yun, naging happy ng City of San Fernando, Pampanga. Yan. Kaya nga, inikot niya ang lalawigan. Naging Si provincial Brigadier director. General Jean Fajardo. Jean, congratulations! Ito po ang unang babae na tumangan ng posisyon. Ang bilis naman, pinalitan niya kaagad si Brigadier General Rodrigo Maranan. Si Maranan ay napunta sa Central Visayas bilang Police Director. Congratulations, we're very proud of you. Alam nito ang kalakaran dito sa atin sa gitnang Luzon. I'm sure. Member pala siya ng PNPA kaagapay class 1996. At pagkatapos, gumraduate muna sa Jose Rizal University College of Law. At abogada pala ito, Albert. 2009 pa. So alam niya ang kalakaran. Oo. Jean, Saka congratulations. matapang yan, di ba? Merong isang pagkakataon nang siya yata'y happy dito sa City of San Fernando, Pampanga. Nakipagbarilan. Oo, sa mga sa mga kawatan. At tinamaan yan sa sa braso. Braso. Talagang napakaswerte ng Region 3. Congratulations po. Time check, Albert Lacalale. Philippine Standard Time, 9:15 in the morning. Sa oras ng pangangailangan ng kahit anong brand ng baterya ng sasakyan, kailanman, saan man sa Pampanga, kabalin. Battery Hub Pampanga ang iyong maasahan. Free delivery, free installation at walang hidden charges. Para sa kanilang serbisyo, bumisita sa Battery Hub Pampanga beside San Agustin Church o sa Angeles City, Mexico and Bataan branches. You may also check Battery Hub Pampanga FB page or visit www.batteryhubpampanga.com. Basta baterya, Battery Hub Pampanga. Here's Martin Rivera to tell us why he's been going to Solaire Resort North in Quezon City. What can I say? A new dawn rises in my heart. Really? Is this love? Tell us more. What's not to love about Solaire Resort North? A 5-star hospitality, entertainment with star-studded performances, food, gourmet adventures with global cuisines. You can't help falling in love. All of this now in Quezon City? Yes, only at Solaire Resort North. A new dawn in Quezon City. Solaire Resort North, now open. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlale sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. At kung mapapansin po ninyo, meron ng mga nakaset up ng mga checkpoints sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa. Kaugnay po ng papalapit ng national and local elections. No, sa May 12 yung election, but nag-uumpisa na yung iba't ibang mga pagbabawal ng Commission on Elections. Like ngayon, umpisa na niya yung gun ban. Okay. Yung pagtanggal ng mga posters, streamers, at mga paraphernalia. Wala pa yon. Sa campaign period pa yun. Yan ang gusto ko makita, Boy Santiago. Kasi may second wave yan. Pag tinanggal yan ng mga would-be candidates, kasi aspirants pa lang sila ngayon. Tama, Albert? Oo. Now, pag mayroon ng vote, Boy Santiago, tanggalin nyo na po yung mga luma. Tsaka huwag nyo po ilalagay sa puno, sa poste, or what. Hindi Kasi tatanggalin yan. kung gusto ko talaga kayo ng tao, kahit importante lang, kilala kayo, meron kayong naitulong sa barangay ninyo, sa inyong munisipyo, sa inyong bayan, okay na po yun. Oo. Pero kahit na po ano pa ang mga propaganda materials ang gamitin nyo po,
Pagka wala naman kayong kwenta, kalimutan nyo na yan. Kahit ipagduldulan nyo pa sa mukha ng botante, tatango yan eh. Oo. Nangaw sa kay Kapampangan, papi, tango ng Basti. bang. Bako agad Mikawani. Yun po, ganun po yun. Magbibigay po kayo ng ayuda kuno, tatanggapin po yan. Pero pag talikod nyo po, alam nyo sasabihin, Jan Dirit. Ano? Ano ang big sabihin nung sa Tagalog, Albert? Jan Dirit. Meron ba nga sa Tagal? Natameme ka, ano? Jan Ah, Dirit. oo. O, boy Santiago, try mo. Baka for once. Baka tsamba ka. Balo. Hindi mo alam. Sige. Pag alam nyo na, sabihin nyo sa akin. Belat. Ano? Huwag na silang magugulat kung meron mag-i-stop sa kanila. Oo. Meron naman pong very prominent na nakalagay doon, di ba? Comelec checkpoint Oo. with PNP. Yes, at saka yung mga number na nandun, yung election officer at saka yung chief of police, may number sila dyan. Para kung sakali, yung gusto nyo mag-verify kung totoo, tunay yung checkpoint na yan, maaari pong tumawag. Huwag magdadala ng armas, huwag magdadala ng droga, at higit sa lahat, mag-seatbelt kayo, ha? Oo. At hindi pwedeng buksan ng mga pulis yung mga glove compartment nyo o yung sa luggage. Basta dapat may O permission. baba mo lang yung bintana mo. Tapos sisilip siya. O sisilip lang sila. Hindi pwedeng pumasok po yung ulo. o Pero pwede buksan sila yung magdala pinto. ng aso. Pwede. Oo, ikutin yung sasakyan mong ganyan. Oo. Okay, tapos ano pa, Albert? Yun, at kung kayo po ay merong mga dati ng mga permit to carry firearms outside of residence, no? Hindi po ibig sabihin automatic na pwede na kayong magdala ngayon because it's a gun ban, kailangan po kayong kumuha ng exemption sa Commission on Election. Huwag nyo na po muna dalhin para wala na kayo marami pinapaliwanag po. Kabuka ko nga yung aking application pending gawa nga ng gun ban. Okay. Ay, congratulations, mga tiga Kandating. Arayat. Nakapunta ka na ba sa Kandating, Albert? Oo. Saan ban na yan? O limawa, nandun ka na sa Kabisera. ng Arayat. Kandating, malapit sa ano yan, ilog yan yung Kandating. Okay. Sa Pampanga River. Kasi Just in-inspection, dado, may mega dike doon. Yung dike. in-inspection na ni Congressman Don Gonzales ng 3rd District kasama yung mga tiga DPWH. Kay Almer ba ito? Almer, under ano? Yung repair doon sa nag-collapse the flood control project sa Barangay Kandating sa may Arayat po. Meron daw doon Mountain Island na tinatawag, biglang nawala. Palagay ko, papi, kinwari yun, no? Tingin ko lang. Oo. Kasi dati raw, isa itong protective embankment. Alam mo yung embankment, papi, pangontra doon sa mabilis na pagdaloy ng tubig. By April daw po, tong year na to, matatapos po yung repair. Kasi po, La Nina po ngayon, sabi po ng Pag-asa, ay Albert, may ulan ba tayong inaasahan? Meron dito sa Metro Manila, ang mga kababayan natin diyan ay maaari pong makaranas no ng mga mahihinang mga pag-ulan at maulap na papawirin ngayong araw na to dahil nga sa pag-iral ng northeast monsoon o habagat. Okay. Oo, at yung northeast monsoon po tinatawag nga nating amihan no, makakaapekto sa malaking bahagi din ng Luzon. Meron din tayong shear line, yan po yung pagtatagpo ng malamig at mainit na hangin galing sa silangan at saka yung amihan. Pag nagsalubong yan, shear line, pag-ulan po sigurado. Maaari pong magdala ng mga pag-ulan din dyan sa may Cagayan Valley region, Cordillera, sa Aurora, mga bahagi ng Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Metro Manila. Dito sa atin, sa Pampanga, nakita naman natin medyo maulap yung ating papawirin dahil po dito sa mga dala ng northeast monsoon o yung amihan. Yun. At lagi po, payong alert tayo kasi Boy hindi Santiago, natin dumako tayo sa iyo. Ano sabi ni Don Roberto na ating maestro sa Eto. presyo ng gasolina at diesel? 14. Inaasahan po. Bukas. Bukas na yan. Okay. Tataas. Alin? Ang Sweldo mo? diesel, 80 hanggang 1 peso per liter. Sa Ano ka mo? gas. Ang diesel? Diesel yon. Okay. O, tapos? Sa gasolina, 70 to 90. Alright. Yung kerosene, wala siyang Paggalaw. Oo, Okay lang yun. Ibig sabihin nun,
kamukha ng style ni Albert tsaka ni Alberto, magpakarga na ho kayo ngayon. Migs, magpakarga ka na ngayon. Migs. Migs, asan ang pera? Pakarga na. Na? Asan ang pera? Sinabihan ko na. Sinabihan mo nga. Higi ka kay mami. Ay, malamang nangyari yun. Malamang. Bakit? Hindi mo naman pampere-repere mo. Ikaw ba, Albert, at any given time? Pag nagpakarga ka, plus minus, siyempre full tank lagi yan eh. Oo. Lalo na kung bibiyay ka ng Manila. Magkano? Mga 3,000 to 4,000 Do you pay pesos. via card or cash or something? Depende minsan. Credit card. Para ma-monitor mo rin kung magkano yung yung naging gastos mo sa More or gasolina. less, mga magkano ang consumption ninyo Per as a, month. as a family? Nasa mga 30 siguro yan? Hindi naman gano'n. Less. Hindi, kasi alam mo, Albert, minsan biglang tataas ang gasolina, hindi naman ang diesel, or minsan the other way around. But be that as it may, sabi nga ni Papi, kailangan mo yan eh. Anong pang negosyo mo, anong pambiyahe mo. So, therefore, it's a necessary evil if you may call it that. Oo, kasama na yan. So, ngayon, yung sinasabi mo rin, Papi, you plan your trips. Oo, isang, Hindi pwede yung bibili ka lang ng kumbaga, bawang. isang pasada na yung mga dakad mo. Alam mo, kung Marami palengke yan. Kung grocery. Kung depth store. Ikaw kasi, Papi, opisina, tas bahay lang. Oo, yan, karamihan. Maliban na lang pag may ganap. No? Ano nga yung ganap sa English, Albert? Happening. In the orbit. Hindi. Happening. Yun. Happening. Dyaryo yun. Ajaryo. Happy sining. Hindi ko na palalawigin pa ang aking katanungan, Your Honor. I rest my case. Balita mo dyan, Boy Santiago. Ito po, umaabot sa mahigit 1,100 individual at mga miyembro ng security agencies ang binigyan ng Commission on Elections ng exemption sa nationwide election gun ban. Ang naturang election gun ban ay nagsimula na po nung umira kahapon kasabay ng pagsisimula ng election period para sa May 12, 2025 national and local election. Ayon po kay COMELEC Commissioner Amy Ferolino, kabuoang 1,131 katao at security agencies na nabigyan po ng Certificate of Exemption sa gun ban. Tinek po ni Ferolino na nananatili pa rin bukas ang aplikasyon para sa gun ban exemption at magsasara lamang 2 linggo bago po matapos ang election period. So, una na pong nagbabala si COMELEC Chairman George Irwin Garcia na ang lahat po ng lalabag sa gun ban ay maharap sa election offense na may katapat na parusang pagkabilanggo at 1 hanggang 6 na taong pagkabilanggo. Bukod po dito, maaari sila masampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 o the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. So, may kaso. Oo, yan po. No? Kung kayo po may mga gamit, mga ganyan, no? May mga baril, yun po, importante po magbasa kayo ng mga balita. No? O Pero yan, magtanong. kung meron ka, sa bahay lang. Pwede siya. Yun, hindi mo naman kailangan surrender yun. Oo. Klaro, kung license. License oo, ka. sa'yo yan. Pero hindi mo lang pwedeng dalhin. At yun namang ibang mga kandidato, mga opisyales na mayroon pong mga planong tumakbo. Or even mga government employees lang, no? Tingnan din ninyo yung mga circular, mga memorandum ng Commission on Elections dahil marami ng mga pagbabawal niyan. From today hanggang sa dumating po yung halalan sa Mayo, maraming mga nakasaad na mga hindi dapat gawin kapag kayo po halimbawa mga government officials o kaya mga employees, no? Katulad halimbawa magkakaroon na ng pagbabawal niyan doon sa hiring ng mga empleyado o yung movement ng mga kawani ng pamahalaan, no? Hindi na pwedeng basta-basta reassign somewhere else. Kapag dumating na yung petsa kung kailan ipinagbabawal na yan based sa ating Omnibus Election Code. At kung kayo po baguhan sa mga ganyan, kailangan po magbasa-basa, baka mamaya magkamali tayo at magkaroon pa ng mga problema.
Oo, pati yung yung mga competition, ha? Oh, pati yung 'di ba yung Oo. pati yung pagre-release ng mga pondo para sa halimbawa construction ng mga ganito, mga projects. Oo. Yung mga yan Transfer ng mga tao sa gobyerno. Yun nga, merong mga ano diyan mga requirements diyan at saka merong mga schedule kung kailan po ipagbabawal na yung mga yan or kung namang merong mga projects na existing, yan ba sakop ng mga ng ban ng COMELEC na bawal ng pondohan. Yun po dapat lahat ng mga yan maintindihan natin. Itong grupo lang ng mga shooters dito sa yung Pampanga Shooters Associations firing range. Congratulations dun sa mga winners ng Pampanga Shooters Successful Mini Sporting Clays Competition kay PSA President Jesse Regala at former Philippine National Shotgun Coach si Buboy Mercado to sa pag-host at pag-officiate ng well-organized match. Hindi Yan. mo sinabi si Carwash. Sa kanya yun. Kaya nga sabihin mo na, madalas mo naman binabati yun. Yung sa Batch 84 O pwede mo Carwas. magpakarwas ako doon ng libre. Pwede. Sige, i-schedule mo ako, sabihin mo sa June 7 na. Oh. Yung binabanggit mo kanina, Albert, sa ayaw at sa gusto natin, nakapangyayari ngayon ng COMELEC. Oo. Correct? Movement ng mga tao, paggasta ng pondo, gun ban, etc., etc., etc. Ano ang purpose nun, Albert? Para nga hindi magkaroon ng undue advantage yung mga, for example, ikaw incumbent official over your opponent. No? Kung kasing nagagamit mo yung mga pondo ng gobyerno, yung kalaban mo, wala namang pwesto. Kamukha ngayon, halimbawa, Albert, dapat daw maingat ang DSWD na wag mabahiran at mapasukan ng politika. Yung AKAP ba yun? Tsaka ayuda or something? Oo, ayuda Na pera para ng gobyerno. ayuda Pagkatapos para sa sabi ni Kapos Ginoong ang Kita politiko, program. Siya ang nakapangyayari kaya nai-release yun. Kaya wag niyong kalilimutan ang pangalan ko, Albert Santiago. Papatay niyo. Ray Bravo yan. Ray Bravo? Matanda na yun. Pwede na lagyan ng monumento. Oo. Kasi kaya ako binabanggit to, Albert, ang pangarap natin kasi para sa ating bayan. Sapagkat meron tayong kanya-kanyang karapatan na sa darating na Mayo, for once, tayo dapat ang didikta doon sa kinabukasan ng ating bayan. Oo. Chance na natin. Ikaw ba, Boy Santiago, rehistradong botante pa? Naman. Saan ka bumoboto? Dito sa may Barangay San Jose. Nakalista ka ron. Alam mo na kung ano presinto mo. Naman. Maaga ka kasi may mga pagbabago. Tama, sabi ni... Maaga, oo. Merong Duque. alas 5 ng umaga. Meron na. Ayan, ikaw, Papi, 4 o'clock, gising ka na eh. 3 o'clock Meron Hindi mo na. na pwede isama yung aso mo. Yung- Sabi ni yung- Duque. sa mga- Naantay ko na magbukas Yung ng- regular na time is 7 in the morning to 7 in the evening. See, Oo. you have all the time po in the world. But this early, lalo na kung may edad na kayo, kamukha ni Boy Santiago, i-verify nyo na po, pa-check nyo na po, para hindi kayo palingalinga doon. At pagkatapos, gumaya tayo sa mga kapatid na iglesia. Alam mo ginagawa nila, Papi? Pagkaboto, alis na. Hindi na nakikipaguntaan nung kahit kani-kanit nakikipagmarites, nakikipagtalo Hindi na pa. kailangan Hindi yung... ka naman kailangan dun eh. Anong maiaambag mo sa... Bakit election registrar ka ba? Time check, Boy Santiago! Alas 9:31 na po ng umaga. Manibat kingatsan mo Alangpat na yung pamanyese Babantening kalusugan Proteksyon mo Ramdam ko Ikang ginulis King kakong pangatawo Pawuli ring turo mo Mayap kong Pilipino Nanay Ikaing munang kabul Mumunang pantunan Nanay King kasakitan Ikaing tunay mamyelinga Nanay Ing sulunan ning
Bale at Ning Balen, Nanay Party List. Number 38 sa Here's balota. Martin Rivera to tell us why he's been going to Soler Resort North in Quezon City. What can I say? A new dawn rises in my heart. Really? Is this love? Tell us more. What's not to love about Soler Resort North? A 5-star hospitality, entertainment with star-studded performances, food, gourmet adventures with global cuisines. You can't help falling in love. All of this now in Quezon City? Yes, only at Soler Resort North. A new dawn in Quezon City. Solaire Resort North, now open. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. At para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ng kaunting ngiti. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyo lahat. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Happy birthday kina Adrian Ryan Dumaging ng Hinday La Union, Eduardo Cabrera, Corporate Guarantee San Fernando, Ira David ng Lassie Clark, Reynold Gomez, MSCCD, Jomer Ancheta ng Car World Tarlac, Isa Kate Manuel ng Nissan Bataan, and Warren Ladia ng Kia Isabela. Happy birthday! Kayong kabats ko, birthday ngayon. Abel Santos, happy birthday! At Mary Eve Anunciacion, Sanlunga. And Eddie Kapati, Teresita Bugayong, Santiago. Si Laksa Baking Ariel. Oy, kilala mo to? Si Ariel Laksa. Happy birthday! No, Ariel Laksa, yung kilala kong Ariel Laksa. Wala na. Wala na. Oh. Uy, Bakit ibig birthday. sabihin pagka wala na hindi mo nakilala, ganun? Kilala mo Kilala yun. mo lang eh. Oh, Ito nga. pero si- hindi siya hello. Kaya nga, baka mamaya kapangalan. No. Kayo talaga, antiko mong nanano ko ang kabaya. Alangan ng mga halimbawa, si Jose Rizal, di mo kilala. Hindi ka lang niya kilala. Ibang usapan yun. O, Boy Santiago, alam mo kung sino barkada niya? Sino? Limahong. Pero hindi alam ni Limahong yun. Ganun lang yun. O, ito, kilala nyo. Kilala Sino? kayo. Ricky Lopez Tadeo. Birthday ngayon? Hindi. Bakit? Hindi na ba pwedeng bumati pag hindi na birthday? Akala Boy ko Santiago? birthday. Huwag kang mangingilam. Akin to. O, Jen Manyo. Ayan. Batiin nyo. Papunta pa naman ng SNR. Belated. Hindi ko Jen lang alam Manyo. kung kailan. Eh. Anong belated? Belated hello? Belated Oh, happy Albert. birthday. Ano ang balita ngayon tungkol dito? Sa mga kaganapan. I-belated ko lang muna si Jennifer Gomez ng HRMD, Hazel Jane Manlapas ng Corporate Guarantee San Fernando, Tracy Lynn Vicente, Maxes SM Pampanga. Yun, kahapon ng birthday nila. Ay, mga nagbe-birthday po, may anunsyo ba kayo? May namatay ba sa pamilya po ninyo? At tayo po nakabukas pa hanggang 10 o'clock. Babatiin po ni Papi. Oh. Ay, Papi. Bate. Yes. Balita. Ito silang Margarita Guevara. Magandang umaga. Yan. God bless everyone. Happy Monday. At Dario Cunanan. Tsaka hindi nag-absent yung Benji Dunga Cunanan ng Winnipeg. sa Winnipeg. Yeah. Yun, magandang balita sa mga residente ng Lubao, Pampanga. Kanina binati natin, si Mayora SBG Pineda. Dahil itatayo na dyan sa kanilang bayan ang isang diagnostic building na nagkakahalaga ng 50 million pesos. Itatayo ito doon sa likuran ng bagong munisipyo. Ang galing, Pinangunahan ni Vice Governor Lilia Nanay Pineda at ni Mayor Esme Pineda nga yung pag-anunsyo dito sa kanilang ginanap ng Kapitolyo sa barangay program. Yun daw building pinondohan sa tulong ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Magkakaroon ito ng pasilidad para sa laboratory test, may ECG, 2D echo at iba pang mga serbisyong medikal. Siyempre po, ayaw natin yung magkakasakit. Sino ba may gusto niyan? Pero at least may nakaantabay. You don't have to go to JBL kung kayo po'y taga-Lubao. Siyempre, alam natin minsan, lalo na yung mga nagdarahop ng mga kababayan po natin, di wala ka nga pamasahe, Albert, papunta doon sa ospital. O wala ka ring dalang pera, siyempre merong gastos yan. Alam mo, libre yung facilities.
baka naman meron kang kailangan gamot. Meron kang kailangan mga medical supplies. Kung halimbawa, walang hanap buhay ang pamilya mo, abay, kawawa ka. Meron bang nakalagay dyan doon sa binalita mo? Kung within the year, mapapakinabangan ba yan ng mga tiga-Lubao and karatig na bayan? Hindi pa naman nabanggit. Ito yung binalita pa lamang ni na Good news yan, Albert. Kasi pwedeng pumunta dyan yung mga tiga Sasmuan, right? Pwede. Mga tiga Florida Blanca, for that matter. Tsaka yung mga lalong-lalo na yung mga nasa coastal barangays ng Lubao, yung Bangkal Sinubli, yung Bangkal Pugad, yung Teresa Kumusta Second. na ngayon yung Bamboo Hub, Albert? Is it still there? Oo. Maganda yung Bamboo Hub ngayon. Gusto ko makarating doon at saka doon sa bangkong malapad ba Meron yun? pang doon ngayon Meron pang isang conference hall na air condition. Kasi gusto ko ma-propagate natin. Kasi po dito po sa Pilipinas, endemic po yung kawayan. At alam nyo po ba on how pliant the bamboo is? Malaking tulong po ito. Kasi ang mga materyales, for example, halimbawa pabalik-balik yun. Sa China, Albert, Oo. yung mga ginagamit nila, mga scaffolding, sa Mm-mm. mga ginagawa mga building, Yan. bamboo. Oo, mas matibay kasi yun At yung bahay kubo, papi, Ay, mga bahay kubo. wala kang inaalala tungkol sa earthquake, tungkol sa bagyo. Basta maganda ang pagkakagawa. Masinsin niya pangagawa. Balita mo dyan, Boy Santiago? Eto, dinagdagan po. Nino! Kadagdag. Pandagdag yun? Eleksyon ngayon kasi sisiti mo yung mga tao sa dagdag. Dadagdagan Ayun. yung mga foreign mission sa Okay. North America Aha. at Asia Pacific para po lumawak yung pakikipag-ugnayan sa buong mundo at mapatatag ang international relation ng bansa. Okay. Ito'y ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. May kaugnayan ba yun sa trilateral phone calls? Hindi naman, iba naman yon. Iba yan? Ito, dadagdagan lang yung mga embassies natin Okay. sa iba't ibang lugar. Very good yun. Oo, ito sabi ni Marcos, sinimulan na ng Pilipinas yung isang diplomatic agenda para sa international partnership at itinaas ang kooperasyon sa traditional partners at mga bagong kaalyadong bansa sa nakalipas na 2 taon. Yung mga pakikipag-ugnayan po nito ay nagresulta sa maraming mataas na antas ng pagbisita ng mga pinuno ng mundo at mga opisyal na dayuhan. Noong 2024, binuksan po ng Pilipinas ang 4 na embahada sa Europe at Latin America. Marami pang mga misyon ang nakataktang buksan kung saan naabot sa 102 ang kabuuang foreign service post ngayong 2025. So yun po. Dadami yung mga ambasador natin, ng mga foreign mga nagtatrabaho sa DFA na ma-assign sa iba't ibang lugar. So, palagay ko kailangan din sila ng mga empleyado. Oo. Karagdagan para dito. Mga embassies, no? Yeah. Dapat siguro nga yung mga ganyan palawakin pa natin yung ating relation sa ibang relasyon sa ating mga, especially mga karating nating mga bansa. Dito ba sa Asia, kumpleto na tayo? Kaya dapat dahil makabago na yung mundo, no? Alimutan na yung mga away-away na mga yan. Oo, lalo na po yung pagpapadala ng mga produkto, di ba? Yung pagpapadala ng mga tao kung ano yung mga kailangan nila o kailangan natin na magkaroon ng maganda relasyon. Oo, yung trade agreement, no? So, nandiyan pa naman yan Ang wag lang sanang magkaroon ng trade, yung mga illegal trade. Iba naman. Oo. Iba naman yung trade, mga bansa na nagpadadala sa atin ng iba't ibang mga tao para magtayo ng mga pogo, no? Kaya hinimok nga ng ni Interior Secretary John Vic Remulla yung mga local government chief natin, executives natin, mga mayor, no, yung mga provincial governors na bantayan yung inyong mga lugar para lubusan ng mawala yung operasyon ng mga pogo sa ating mga lugar. Yan pong pahayag na yan ni Secretary Remulla ay matapos na makaaresto ang Bureau of Immigration
ng 400 mga foreigner na nagtatrabaho sa mga industriyang kahalintulad ng Pogo. Baka binago lang na yung mga pangalan nila tsaka yung mga style, pero ganun pa rin. Pogo pa rin yan. Sabi niya, mensahe ito sa lahat ng local chief executives natin. Husayan yung trabaho ninyo. Siguraduhin yung ma-inspection lahat ng mga building dyan sa inyong lugar. Kayo rin kasi ang mananagot kung mahuli ng DILG at ng ating mga iba pang mga government instrumentalities. Yung mga building na papasukin nila, merong biglang mga Pogo operation pala dyan. Lagot ka. Isusumbong kita. Eto na. Pati nga yung yung isang US citizens na wanted, yung naaresto sa may Nueva Ecija. Oo, ibang kaso naman yan. Oo, pero yung mga tiga-BI pa rin na nakahuli. Oo. Kapag foreigner, ganyan naman. Siyempre, usually BI yan. Oo, silang matindi Kaya dagdagan pa po ang sipag. Oo, marami kasi, hindi lang po mga Koreans, ang dami po dito sa atin, no? Mga Chinese na walang dokumento. Oo. Kahapon nga, nandyan ako sa may Hacienda Luisita dito sa may Tarlac, Tarlac City. Daming mga Korean naglalaro ng golf dun sa the Luisitas. Parang hilig kasi nila yan. Mga yan naman for tourism purposes. Maganda para sa atin kasi dun sa Korea ngayon dahil malamig, no? Winter doon. Naghahanap sila ng lugar na hindi kalamigan at medyo mura. Remember yung minute natin nagkaroon ng fellowship itong si Mayorable Mike Tapang ng Porac. O yung pinuntahan natin lugar, mga Koreano rin, mga golfers din. Oo, no. Yung resort na doon sa may sa Porac. Blue Hotel. Ano to? Yung Mangkatyan ba yan? Mangkatyan sa may Porac. Somewhere. Nagtatanong, Albert, Papi. Si Alice Goo daw ba ay kandidato pa sa Bamban? Alam ko hindi siya hindi siya nag-file. Alamin mo nga, Papi, kay Elmo kung sino yung mga kandidato. By this time, dapat alam na nila. Di ba? Alam ko, kumuha na ng kopya to si Rawan. Pahingin mo para bigyan natin ng espasyo sa ating pagtatanghal. Kasi marami nagtatanong, si Ding Anunciacion daw ba? Yung vice mayor yan, dating mayor din. Si John Feliciano raw ba ay kandidato sa Bamban? O yung acting mayor ngayon. Remember nung masuspended si Mayor Alice Guo? Meron pumalit sa kanya. Kamukha ngayon sa Porac, ang OIC ngayon sa munisipyo, Clarete. Yung babae. Mayla Clarete. Yun. Pagkatapos, di ko alam kung ano ni Nardo o nung namatay na Clarete. Kapatid nung namatay ni Regine Clarete. Kaya nga siyang pumalit. Ngayon kasi yung dating mayor daw na si Carling de la Cruz ang vice mayor. Vice mayor siya ngayon. Appointed. Vice Hindi na kasi siya humabol So ang laban ngayon sa Porac, JVC, Jing Capil, Jen Capil ang vice mayor niya, yung anak, versus ito si Mike Tapang at saka si Kapitan Vincent Lusung. Yun ang maglalaban. Sa Porac po yun. Tama. Sa Angeles naman, John Lasatin, tong ating current na congressman versus retired PNP chief Oscar David Albayalde. So, medyo exciting doon sa Angeles din. Time check Albert Lacanlade. Philippine Standard Time, 9:46 in the morning. Good news, Kapanen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5-cheese and Grumpy Joe special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there!
pangarap ay umangat pero minsan ay salungat. Sa barangay nagtutulungan at may taglay na kabayanihan. Kabayani kita sa Ginebra, ikaw ang inspirasyon. Kahit di madali, katuwang sa bawat sandali. Kabayani kita, oh, sa One Ginebra Nation. Sa tapang nyo, mas ganado ako. Kabayani kita, oh, sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayani ka, kabayani, kabayani, kabayani kita. Luzon, Visayas at Mindanao, never say die, isigaw. Kabayani kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Here's Martin Rivera to tell us why he's been going to Soler Resort North in Quezon City. What can I say? A new dawn rises in my heart. Really? Is this love? Tell us more. What's not to love about Soler Resort North? A 5-star hospitality, entertainment with star-studded performances, food, gourmet adventures. With global cuisines, you can't help falling in love. All of this now in Quezon City? Yes, only at Soler Resort North. A new dawn in Quezon City. Soler Resort North, now open. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlales sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. At ang pagtaas pa rin ng presyo ng mga bilihin at mga serbisyo ang pangunahin sa mga alalahanin ng mga Pilipino ayon po sa isang survey na isinagawa ng Okta Research Group. Noong November 10 to 16, noong nakalipas na taon, 56% ng mga respondents ang nagsabi na yung isa sa tatlong pangunahing mga concerns nating mga Pilipino ay ang pagtaas ng presyo ng bilihin o yung tinatawag nating inflation. Number 1 ba yan? Isa sa mga... Yung iba pa, ano sa tingin mo? Yung tungkol sa accessible na mga affordable food. Okay. Yan. So basically, ano ba ang kailangan ng pamilyang Pinoy? Yun, murang pagkain. Aha. Or hindi man mura, available or na pagkain. affordable. Oo. Ano pa isa? Trabaho? Yung sweldo. Sweldo. Oo. Ano pa? Yung sagot sa kahirapan. Alam mo ba ang isang trabaho, problema natin, Albert? Free education. Pangamba. Ano sa English ang pangamba? Worries. That never come. Worry about today. Stop worrying about yesterday. It's not gonna come back. Hindi, yung worry na para bukas. Hindi rin. Bakit? Nakakasiguro ka, gigising ka pa bukas? Today lang, papi. Do your best. May kasabihan, God will take care of the rest. Huwag ka lang maluho. Ano ang pangamba ng Pilipino? Hindi pa siya nakakatapos kumain ngayon, pinoproblema niya na kung anong kakainin niya bukas. Hindi pa niya kinikita. Mismo, pinang-uutang niya na. Let it be. Tapos umaasa. Kasi po doon sa nagtatanong sa akin, Ma'am Perry, kailan kaya ikaw mawawala yung political dynasty sa Pilipinas? Simple lang po sagot ko. Makatotohanan, yun ang nafe-feel ko. Not in our lifetime. Hindi naman kasi dynasty yung ine-elect ng tao eh. Ano pala? Pag in-elect ka, hindi dynasty yun. Oh. Yung mga ina-appoint, yung mga mukha ng ibang bansa, ayun ang dynasty kasi sila-sila na lang eh. Ang diba? alan. Ang nagpapalitan. When you say sila-sila, hindi na umalis doon. Pero sila hindi in-elect. Dito in-elect ng tao. Hindi, ang ibig nila sabihin kasi sa dynasty, papi. Lolo, lola. Yung under the same family. Parang ganon. But, diba? Pero ngayon, ang sabi ko nga, kung mahusay at matino naman ang palakad, okay lang yan. Okay lang yan. Kasi naghahanap ka nga na sinasabi mo, matino. Pero pag nasubukan mo yun, mandarambong din pala. So, ako lang, you have to leave politics alone. Pagkatapos na inyong partisipasyon, ang konsensya nyo clear, bumoto kayo na naayon sa gusto nyo kasi akala nyo,
yun ang magtatawid sa atin sa problema ng buhay, so be it. Ikaw ba, Albert, ini-influensyahan mo yung mga anak mo? Hindi. Kung sino iboboto? Hindi. Ikaw, They have papi, a mga free apo mo, mind. ini-influensyahan Kanya-kanya mo? kaming kandidato. Correct. Minsan nagtatalo pa nga kayo. Sabihin sa'yo, lo, ba't gusto mo si ganyan. Sabi sa Facebook mga ganyan. Ay, kinakapos tayo ng oras, tapusin naman ang pagbati mo, papi. Oo, wala. Si Leandro Lacandale. Ito, sabi niya, kumusta kayong tatlo? Mabuti po naman, kayo po. At maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay Monday to Saturday, 9 to 10 in the morning. Ay, Albert, tapos ka na ba sa pagbati? Oo. Boy Santiago, magdasal ka. Mapagmahal na Diyos, tulungan niyo po kaming maipahayag sa iba ang tungkol sa iyo, kahit sa mga taong nakasakit o nagbigay sa akin ng sama na loob. Amen. Ikakatamong ama nung Kapampangan, kiso. Slow movement like that of a snake or a fish in a tank. Kiso-kiso yan. Kiso-kiso. Yes, Okay. Sino na sa technical department, papi? Si Daniel Nicolas Liao Liao, AKA? Rory. Na Rory. Rory? Ing Rory, pisan na ning worry. Worry ito. Mag-worry ka dyan masyado. Okay, makuna ka. Larry. Ako po si Perry Pang, nagsasabing maraming salamat. Yung aking laging tinutukoy sa Himpapawid, think well, speak well, do well. Bye.